yung kopya ninyo around 8:16 a.m. the following day, November 16. Opo, 8:25. Kailan nyo po unang nalaman na merong irregularities, merong hindi pagsunod do sa mga conditions na na-impose? Nung natanggap ko na yung yung November 18 resolution po. November 18 Opo, resolution. na natanggap, kung hindi po ako nagkakamali, on the same day, November 18. Kailan nyo po pinagbawalan si Ginang Arroyo na umalis ng bansa papuntang kung saan man, lupalop yun? Yung attempt niya po nung In other words, noong hindi nyo siya pinayagan na umalis, hindi nyo pa alam na may mga kondisyones na hindi na-fulfill doon sa Tiaro. hindi ko pa po alam kung talagang na-fulfill na yung mga conditions as of that time. Kasi ang alam ko po, Your Honor, is that pag meron pong mga kondisyon ng isang order, kailangan meron hong confirmatory order yung korte na ito nga itong mga kondisyon na nakasaad dito ay na-comply na ng party concerned. Pero hindi nyo alam na merong kondisyon, yung condition number 2, requirement number 2, yung pag-a-assign ng legal representative, hindi pala na-comply dahil mali yung isinumite ng kanyang lawyer, si Ferdinand Topacio, di ba? Opo, nung gabi pong yun, kung ano sa mga kondisyon na yon ang na-fulfill, maski nga po yung bond, hindi ko pa rin ho yun alam kung naibigay na yon nung araw na yon. So that prompted you to order the immigration officers at the airport, including the personnel of the NAIA authority, to not to allow her to leave the country that evening. Opo. Ano po ba ang diferensya ng WLO at saka ng HDO? Ang order ay pinagbabawalan na umalis ang isang either nasasakdal or respondent in a preliminary investigation case. At ito ay may duration ng 5 taon, 5 years, unless lifted or revoked. Yung WLO naman po, watch list order, ay essentially, ang effect ay hindi basta-basta makakaalis unless makakuha rin po ng lifting order o allow departure order, pero ito po ay only for a period of 60 days and not 5 years. An HDO is issued by the court, by the regional trial court. Kapag na-file ng information, whether or not na-issue ng warrant, ay may kapangyarihan sa ilalim ng batas na mag-issue ng hold departure order. Opo, ang korte po ay may kapangyarihan at yung Department of Justice din po, under Department Circular Number 41, ay meron din po kapangyarihan. Kapangyarihan. Opo. Sino po ang nagbigay ng kapangyarihan sa DOJ na mag-issue ng watchlist order? Nasa 41 ay ito po ang basehan po nito kasi ang Circular Number 41 po ay kagaya ng sinabi ko po kahapon, ang nagpalabas po niyan ay yung dating Secretary of Justice, Alberto Agra. At yung mga dati rin pong mga circulars before Circular Number 41 ay meron din po doon tungkol sa HDO. So yung mga dating circulars, in-issue rin po ng mga dating Secretary of Justice. Ang batayan po ay yung sa Administrative Code na kung 292. saan... Opo, EO 292. Executive Order 292. Natin yung pinagkopyahan, yung sinite dito, which is yung circular number 18. Hindi po ba yun yata pinanggalingan nito eh? Opo. Department Circular number 18. At ang sinasabi doon, binibigyan ng, wala yung notes ko, binibigyan ng kapangyarihan ng Secretary of Justice para utusan ang immigration. Pero pagka sinabi pong immigration,
yun po'y patungkol lamang sa naturalization, mga naturalized at sa mga aliens. Hindi po ba? Basically, opo. Opo. So, ang sinabi niyo po kahapon sa mga pagtatanong ng aking kaprobinsya na si Senator Bong Revilla, mayroong effects of a law ang Circular Number 41. Opo, has the force and effect of law. Yes, being an but it is not administrative a law. issue. It's not strictly a law. Is there a law that authorizes Circular Number 41? Yung batas Mr. po, President, marami po akong pagtatanong na 30 segundo lang. You can go on anyway. Thank you po. wala pong batas authorizing yung Department of Justice o yung Secretary of Justice na mag-issue ng whole departure order or watch list order. Pero ang batayan po dyan ng poder na yan ay yung aming mandato under the Administrative Code at ito po under the rulemaking powers din po ng department for the effective implementation of its mandate at saka po yung exercise ng police power. Now, may an agency, in this case the DOJ, grant to itself by issuing a circular that power? Kayo mismo, hindi po ba self-serving yun? Pagka kayo mismo ang nag-grant ng power sa sarili ninyo sa pamamagitan ng isang circular, hindi po ba ang nararapat lamang, it is basic for that agency, in this case, again, the DOJ, to seek the support of Congress by way of an enactment. Hindi po ba? Yan ho ang idea. Meron po sana pong talagang batas na talagang directly, expressly, categorically granting us that power. Mas maganda po sana yon. Pero all these years nga po, wala pa. Hindi pa ho yan binibigay o hindi pa ho yan na pinapalabas ng Kongreso. Pero meron po kaming batayan, yung sinasabi ko po kanina sa Administrative Code, meron po kaming kapangyarihan na mag-issue ng mga rules and regulations na sa tingin namin ay makakatulong para talaga magawa po namin ng maayos ang aming mandato, which is to administer the criminal justice system, investigate crimes, and prosecute criminal offenders. Have you even attempted to ask Congress to enact a law para mabigyan kayo ng ganong kapangyarihan sa ilalim ng ating batas? Meron pong mga ginagawa ngayon na mga bills o mga draft ng mga i-submit po namin na proposal sa Kongreso. At alam ko po na meron din mga pending bills tungkol dyan, pero hindi ko po alam kung ano na pong pinaka-status, kung nakumpleto na po yung bill. But in the meantime, that there is no law, you cannot implement or you cannot implement Circular 41. Hindi po ba? Kasi hindi po kayo pwede mag-grant ng power sa inyong sarili at pagkatapos kayo rin na magpapa-implement. Parang wala po sa ating saligang batas yun. Recognize po yan na kung meron po kaming rulemaking power aming paggawa ng aming mandato ay pwede po and the police power. Kasi yung police power nga po ay nasa Kongreso nga po yan, but it can be delegated. And it can be delegated through the power of the agency concerned to issue rules or to promulgate rules and regulations para mapadali ang trabaho. At yung pagbibigay o pag-i-issue po ng HDOs and WLOs ay long recognized institutional practice na po yan ng DOJ. Mulat sa pulpa po ay yung mga dati pong mga secretaries of justice, kasama na rin po yung lahat ng mga secretaries of justice na mga inappoint ng dating Pangulo. They have been issuing whole departure orders and watch list orders bago pa man po yung Circular Number 41. Alam ko po yun dahil ginamit po ito ni dating Pangulong Arroyo to go against her perceived political enemies. Hindi po ba? Kasi minsan naabutan ko si Congressman Saturo Campo, kawawa, nandun sa isang kwarto doon sa immigration,
At ang dahilan lamang kung bakit hindi siya paalisin ay mayroong watchlist order. Sa akin po pagkaintindi, as the name connotes, or as the nomenclature indicates, watch list, parang ang connotation lamang, bantayan nyo yan, alamin nyo kung saan pupunta, alamin nyo kung kailan babalik, and nothing more. Hindi naman pwedeng pag-watch list, sasamaan na ng hold. Kaya nga meron tayong tinatawag na hold departure order at meron tayong tinatawag na watch list order kasi magkaiba po yung dalawa. Kanina, tinanong ko sa inyo, anong diferensya? Sa inyong paliwanag, wala ako nakitang diferensya. The difference is the same. It's just the period. Yung epekto po Hindi ay lang parang... pati yung epekto po, dahil hino-hold yung Pilipino para hindi makalis ng bansa by virtue of a watchlist order. Kanina na watchlist order, pero yung epekto po ay halos pareho in the sense na hindi ho basta-basta makakaalis, na hindi muna magpaalam sa Department of Justice sa pamamagitan ng pagkuha ng lifting order o ng allowed departure order. And ang epekto nga po, ang duration nga po is 60 days instead of the longer period kapag HDO na 5 years. Doon po sa sinasabi nyo yung ginagamit po ng dating Pangulo against perceived enemies, well, maaaring naabuso nga po yung poder na yan. At ngayon naman po, ginagamit naman natin doon sa ating perceived political enemy rin. The same circular. Sa akin po, you don't have to worry about that, sir. Pero nangyari po I don't use my powers for any improper motives, especially for any as you say, political vendetta. I don't Hindi do that. po ba maliwanag sa ating saligang batas, Article 3, Section 6, na yung right to travel dapat ating i-uphold. Maliwanag po yun dahil hindi ko na po kailangan basahin yung provision dahil alam nyo naman po yun. Opo, meron ho talagang right to travel. May mga exception lang. Just like any other rights, meron po mga exceptions. So it's not unlimited. Yeah, national security, public health, and public safety. Opo. Saan po pumasok si Ginang Arroyo doon sa tatlo na exception? Yung sa tatlo po, strictly speaking, hindi ho natin pwedeng tugma yon. But ang argument po namin dun sa kaso namin ngayon sa Supreme Court is that hindi po, it is not meant to be an exclusive enumeration of those exceptions kasi meron nga pong mga recognized exceptions ngayon. The fact that the court itself, the regular courts, can issue HDOs in cases pending before them kahit wala dun sa tatlong stated exceptions, yung sa korte po, ay pwede. Kasi ang sinabi ng Constitution, as may be provided by law. Opo. Ito po bang Circular 41? Meron po bang batas tulad ng tanong ko kanina? Is there a law authorizing it? Wala po. Wala po. Pero yung meron nga ho tayong mga jurisprudence, katulad po nung tungkol dun sa power ng PCGG, ay isang kaso po, Cantwong case, ay hindi nila pinakialaman yung power of the PCGG to issue hold departure order kahit wala po yan sa batas ng PCGG. At yung batas po ng PCGG is Executive Order Number 1. Pero meron pong ilang kaso, yung isa nga po ay nakarating sa Supreme Court na inaffirm po nila yon yung power of the PCGG to issue HDO kahit wala pong batas na nagsasabi tungkol doon. Another example po, yung mga travel ban po. In another case, Pasay versus then Secretary Drilon. In-affirm po yon yung the authority to impose travel ban. Now, travel ban po, that is tantamount to restraining the right to travel. May ilan-ilan pa pong mga example. Nabanggit niyo po yung EO 292. Ito po yung sinasabing provision. Ano? Babasahin ko po para maliwanag, para lang maiparating ko sa inyo na hindi niyo pwedeng gawin basehan yon. Ito. Ang pinagbasihan dito, yung Circular Number 18, which in part cited Section 3, Paragraph 1, sa Paragraph 2 and 6, Chapter 1, Title 3, Book 4, EO 292. Yun ang source ng authority ng Department Circular Number 41. Tama po ba?
Opo, I don't Ang have sinasabi the- po ng Section 3, Paragraph 6, it authorizes the DOJ to provide immigration and naturalization services and implement the laws governing citizenship and the admission of stay of aliens. Hindi naman po aliens si Ginang Arroyo. meron pa hong mga ibang basehan, yung circular number 41. For my education, pwede niyo po bang banggitin? Ang kinukot ko po rito si Father Bernas eh. Meron Baka pa nakalimutan niyang isulat yung sinasabi niyong ibang... meron pa hong mga ibang basehan yung circular number 41, yung mga provision po tungkol dun sa sa mandato, sa mga powers and functions ng DOJ. Lalo na po yung tungkol nga po dun sa the DOJ administers the criminal justice system in accordance with the accepted processes, investigate crimes and prosecute criminal offenders, etc. Now, because of that mandate, meron din po kami under the EO, under Administrative Code, in another provision of the Administrative Code, the rule-making powers. So doon po namin pinasok, o doon pinasok nung mga nag-draft nung circular number 41, the power to issue rules and regulations. Ito nga po, circular number 41, the power to issue HDO and WLO for the effective discharge of the mandate of the powers and functions of the DOJ under the Administrative Code. Rule-making power of the DOJ. Tama Opo. po yun. Opo. Pero dapat po may pinagbabasihang batas yun. Kung hindi man salig ang batas, batas na ipinasa ng Kongreso. Sa ngayon po, ayon sa inyong pagsang-ayon kanina, wala naman po lumalabas pang batas na ianak ang Kongreso, bakit naglabas na kayo ng Department Circular number 41? Hindi ko po sinasabing hindi ako sumasang-ayon sa inyo na napigilan si Mrs. Arroyo. Maliwanag po yun. Sumasang-ayon po ako sa inyo, pero hindi ako sumasang-ayon sa legalidad ng inyong ginawa. Yung circular number 41 po, gusto ko pong ulitin na hindi ko pagdating ko po sa Department of Justice, nandyan na po yan. And yung mga HDOs and WLOs, and sa tingin ko po, it enjoys the presumption of constitutionality and validity. So until otherwise declared by the Supreme Court as unconstitutional or invalid, we should assume that circular number 41 is a valid exercise of rulemaking powers of the DOJ and also exercise of police through the executive department. You cited national interest. Correct me if I'm wrong, pero yun ang narinig ko sa interview ninyo, na you cited national interest as your justification para pigilan si Mrs. Arroyo at implement. Isa po yan sa Ano po sa the higher- Constitution yung national interest? Kasi tatlo lang pong nakalahad dun eh. Kung gusto natin i-expand na isama yung national pag-usapan natin sa Kongreso, lower house and upper house, para ma-expand kung gusto nitong, basta't wala lang, hindi lang contrary sa provision, gawing isang justification. But in the meantime, that it is limited to three na public safety, public health, at saka national security, wala po tayong magagawa kung hindi sundin yung Article 3, Section 6 ng Constitution at sundin yung mga umiiral na batas tungkol dito. meron po tayong circular number 40. Ginang Secretary, Ay, nagkasundo na po ang batas authorizing Circular number 41. Administrative issuance po yan, kahit hindi po siya batas, but it also enjoys the presumption of constitutionality and validity dahil sa tingin po namin ay sakop po yan talaga kapangyarihan ng DOJ under EO number 292. And it's actually in the exercise of police power. Now, yung delegated authority siya ng gobyerno na ipagpatupad ang isang batas provided na may mga reasonable standards na mga
nakalagay po dyan sa batas at dun din po sa administrative issuance. Ang position po namin, yun po ang position namin, official position na pinaglalaban po namin sa Supreme Court dito po sa dito sa consolidated cases. Sa pag-implement noong pag hindi nyo pagsunod sa TRO. So noong November 15, maliwanag na hindi nyo pa alam yung mga kondisyones na na-violate or one of the conditions that was not just the same, pina-implement nyo yung or sinuway nyo yung TRO. So can you now confirm that you defied the TRO issued by the Supreme Court? Whether I'm not. Okay, you did not follow. Yes, I You did. did not abide. You did not abide by the TRO. Yes, sir. Yes, Your Kakasundo Honor. po tayo doon. Hindi po namin sinunod. Nga po, nung oras na yon, yung gabi po, na magtangkang umalis yung dating Pangulo, wala pa ho kaming official copy ng TRO. At pangalawa po, since alam ko po, nung in-announce nga po ni Maidas Marquez na may mga kondisyon, hindi ko pa rin po alam, hindi pa rin po namin alam kung natupad na po yung mga conditions na yon. Maraming salamat po. Thank you, Mr. Salamat President. din po. Thank you. Majority Floor Leader. Has withdrawn, Mr. President. Senator Drilon wishes to be recognized. The And then gentleman Senator from Iloilo, Senator Regalda Drilon. Estrada. Yes. Madam Witness, correct me if my recollection is wrong, but I seem to recall that in yesterday's hearing, in response to a question on why you are holding the Chief Justice responsible on what appears to be a collegial decision, you substantially answered that the Chief Justice has some ascendancy over the Justice. Is